Di ba kanina pinag-usapan natin yung pagiging defensive ni Sara Duterte. Oo. At ang kutob nga natin, mga kababayan, si Sara Duterte ay nagre-react kasi nga siya ay may atraso. Ganoon naman talaga pag may atraso, di ba? Masyadong defensive. Ipinasa kay PBBM yung atraso niya. Pero ayun na nga, mga kababayan. Tawag dito. Umpisa na natin tong ating itong next topic kasi may kumakalat na kabalbalan ay kinakalat yung depensa ng abogado ni Sara Duterte dito sa 6.7 billion pesos worth of transactions. Oo. At mukhang papalya dito kahit abogado pa siya. Oo, mukhang papalya dito. Oo, si Attorney Powa. Attorney Michael Powa. Hindi sapat ang iyong paliwanag dahil butas-butas ang iyong paliwanag. Oo. Ito kasi, mga kababayan, ito yung kinakalat ngayon ng mga DDS. And actually, I can say this with some measure of certainty. Kasi ito rin yung kino-comment sa post ko or sa post ni moderator. Ayan, si Moderator Rick. Sa ating Pinasabat with Coach Jared page. Oo. Ito kasi yung sinasabi ng mga DDS. Sabi, yan. Inflows at outflows, tinota lahat. Ha, ha, ha. Oo, di ba? Ang bobo 25 years cash flow, big deal ba yan? Di ba? Maleta at plug control ang red plug. Yan, mga ganyan. Ang bobo, di ba? Ang bobo ng comments Oo. Di ba? Sana yun? Sulit Duterte daw. Sulit. 2007 to 2026, almost 20 years, sabi niya. Okay. So, ganyan. Oo. Paniyak 50K ito kay 50K? Nakakaya naman. Kung tatanggap ako ng 50K kay Bongbong Marcos, sampalin kita ng YouTube revenue ko 50K lang. Hindi ko kailangan ng 50K nila. Sa kanila yung 50K nila. Gusto nila. Kung kailangan yan. So, ito rin yung pinapaniwalaan nila. Ito rin yung pinapaniwalaan nila. Ang problema kasi, ito yung palusot na ikinakalat ng mga DDS ngayon. Kasi ang hirap talaga ilusot kasi nung sa AMLAC. At ito yung pinagkakalat nila ngayon na galing kay Attorney Michael Powa. Pakinggan nyo mga kababayan. Ayan. I think nakikita naman natin sa mga posts na the way the AMLAC numbers are presented, aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Dinipensahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, April 22. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng pangalawang Pangulo sa impeachment case, nakalilito ang paraan ng paglalahad sa mga transaksyon. Kaya nagmumukhang bloated o napakalaki ng halagang pinag-uusapan. Dagdag ni Attorney Powa, ang numerong inilabas ng AMLC ay isang aggregate o kabuuan ng lahat ng pumasok at lumabas na pera. Kailangan aniyang maunawaan ng publiko kung bakit umabot sa bilyon ang halaga sa ulat kahit hindi ito ang aktwal na balanse sa bangko. Simplihan ko lang. Meron akong 1,000 pesos. Dineposit ko. Withdraw ko. Diba? Ang lalabas sa total transactions mo, 2,000 na. Pero actually, ang nasa bangko mo, 0 na. Diba? So, ganun kasimple, no? Now, and so, kaya sinasabi namin na, again, hindi ko sinasabing maling AMLAC. I want to show due respect naman to AMLAC. But the way that AMLAC data is normally presented is that it is an aggregate of all transactions. Dagdag ng defense. Sige. Walang problema. Wala naman nagsasabi na mali yung sinabi ni Powa, di ba?
Tama naman siya dun eh. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin ay transactions, not the balance. Oh, ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang pinag-uusapan natin ay transactions, hindi balance. Okay? Hindi natin pinag-uusapan yung natitira sa bangko. Ang pinag-uusapan natin ay yung lumabas, pumasok at lumabas. Baliktad yung kamay ko. Pumasok at lumabas. Oo. Now, the first half, ang sinasabi ni Michael Powa, yung kalahati ng kwento. Yung kalahati ng kwento. Tama naman. May pumasok, may lumabas, ang maiiwan sa bank account, 0. Pero hindi naman yung balance ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, saan galing yung pumasok at saan pumunta yung lumabas. We're talking about anti-money laundering. Hindi pag-uusapan dito ng AMLAC kung magkano yung nasa bangko mo. Ang pinag-uusapan dito ng AMLAC ay yung pumasok na pera. At ang pumasok na pera ay lumampas sa threshold na 500,000 pesos. Kaya siya na-flag ng bangko at tinawag na suspicious. Yun ang buong kwento, mga kababayan. Yun ang buong kwento. Ang depensa nila Michael Powa, yung kalahati lang ng kwento. Pag ako nag-deposit ng 1,000 pesos, winidraw ko din yung 1,000 pesos. Ang lalabas sa transactions ko, 2,000 pesos. Pero ang balance, 0. Ay walang problema. Tama naman yun. Pero hindi naman yun ang tanong eh. Ang tanong dito, Attorney Michael Powa, saan galing yung 1,000 mo? Huwag yung gawing tanga ang mga Pilipino. Alam niyo na, ako naiinis ako sa mga taong katulad ni Attorney Michael Powa na ginagawang tanga ang mga Pilipino. Saan galing yung 1,000 mo? Yun ang tinatanong dito ng AMLAC. Ba't meron kang deposit na lumampas ng 500,000? Tapos wala kang paliwanag. Di ba? Saan galing yung 1,000 mo? Galing ba yan sa malinis? Paano mo papatunayan na galing sa malinis? Magpapakita ka ng dokumento. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. My father, God rest his soul, left us some money. Kami magkakapatid. Nag-iwan ng konting pera sa amin. Dineposito namin sa bangko. Kasi para sa amin, yun yung tamang gawin eh. Dineposito namin sa bangko. Alam niyo unang-unang hiningi sa amin ng bangko? Saan niyo nakuha to? Sale of land? Estate? Whatever. Estate. Sige, patingin ng mag-submit kayo ng death certificate. Submit kami death certificate. O di justified. Justified. Walang problema. Malinis. Ganun yun. Ganun yun, mga kababayan. So kung kayo magde-deposit kayo ng try nyo mag-deposit kayo ng mag-deposit kayo ng 1 million. Try nyo. Try nyo mag-deposit kayo 1 million. Pag nag-deposit kayo ng 1 million, unang-unang tatanungin sa inyo ng bangko, saan galing 'tong pera? Pag sinabi nyo, hindi, bigay lang sa akin yan. Hihingi ng documentation yan. Sino nagbigay? Anong transaction? Sale of property? Pamana? Donation? Penging ng papeles? Lahat. Hihingian ka ng papeles. Yun ang binabantayan ng AMLAC. Oo. Hindi yung tawag dito, hindi yung laman, hindi yung balanse. May nag-comment dito sabi niya,
Ang nakaka-experience daw talaga niyan mga OFW. Saan na yun? Nalampasan ko na eh. Ito. Sabi, wait, natakpan yung mukha ko. Coach, makaka-relate dito ang katulad kong OFW kapag nag-remit ka ng 50K, tatanungin ka ng remittance kung magkano income, sinasubmit namin mga documents. Kasi nga, it's a measure against money laundering. Tapos sabi ni Marisa Legaspi, kaya pala sabi ng pamangkin ko, hindi na pwede mag-deposit ng 500K. Pwede naman. Pero magpapakita ka lang ng papeles, saan mo nakuha yung pera. Pwede naman. Papakita ka lang ng dokumento. Pwede yan. So yun yung sinasabi natin na anti-money laundering. So, ito si Michael Powa, mga kababayan, ginagawa tayong tanga. Ginagawa tayong tanga mga Pilipino. Ang pinag-uusapan lang nila ay yung deposit, balanse. No. Na-flag ang accounts ni Sara Duterte kasi may mga deposits na lampas talaga sa 500,000. Bibigyan ko kayo ng sample mga kababayan para mas maintindihan natin. Gumawa ako ng Excel file online. Ayan. Excel file. Ayan. Pasensya na lang sa dollars Pasensya na lang sa dollars kasi walang peso sign dito sa Google Sheets. Pasensya na. Let's do an activity. Bago to. Gawa tayo isang activity. Ngayon mga kababayan, pag-aralan natin kung gaano kalaki yung estimated, di pala expected, dapat to, ito yung estimated pala dapat to. Kasi we're only using an example. Estimated lawful income. Estimated lawful income. Tapos, estimate lang to kasi hindi naman to yung actual. Okay. Para makita natin kung gaano kalala yung ginawa ni Sara Duterte at bakit siya na-flag. Okay, example. Umpisa natin sa pagiging vice mayor niya. Noong 2007, meron deposito na 208 million. 208 million in total. Okay? Siya ay vice mayor nung panahon na yun. Vice mayor. Ang estimated lawful income ng isang vice mayor, estimated lang to ay 162,000 per month. 162,000 per month. Estimated lang yan. Bakit? Kasi yan yung sinasabi sa lawful income ng vice mayor sa Pilipinas. Sinagad ko na 162,000 per month. Para para pabor na kay Sara Duterte. Kumbaga tawag dito. Ano ba tawag doon pag yung pabor na? Kalimutan ko. Anyway, I'm forgetting my Filipino. Oo. 162,000. So, ang estimated annual income, multiply mo sa 12, is 1,944,000. Partida, ayun. Ronald salamat. Partida. Expected income is 1,944,000. Ngayon, mga kababayan, baka mayroong tatanga-tangang DDS sabihin, wait lang. Meron pang negosyo yung Manscarpio. May negosyo si ganito. May negosyo silang ganyan. Etc. etc. Again, we are only talking about Sara Duterte. Kasi siya yung public officer. Hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng magnegosyo. Kailangan vice mayor lang siya. Wala siyang magagawa. Okay. So, estimated income per year is 1.9 million for 1,944,000. Okay? Okay? Yan na malinaw. 162,000 per month. Huwag niyo pansinin yung dollars kasi
walang peso. Walang peso sign. Gusto ko lang ipakita na it's a monetary value. So, kaso nyo mga kababayan, si AMLAC, noong 2007, ay merong deposits daw kay Sara Duterte na 208,154,545. Sa loob ng 14 transactions sa bangko. Ngayon, ang tanong, kung i-divide mo itong 208 million and change sa 14 transactions, sabihin natin every month. Sabihin natin sa 14 transactions na lang. Sige, sa 14 transactions, dapat magde-deposit siya ng 14 million and some change. 14 million and some change. Okay? 14.8, 15 million na lang. Dapat may deposit na 15 million sa 14 na transactions. That is way, way, way beyond the estimated lawful income. Lampas-lampas na yan. Anong mas malaki? 1.9 million o 14.8 million? Hindi po to US dollar ha. Sinabi ko na nga kanina eh. Hindi to US dollar eh. Gusto ko lang lagyan ng monetary value. Oh. 'Di ba? Paano hindi ifa-flag 'yan? Paano hindi ifa-flag 'yan? 14 million kada transaction? May deposit sa bank account ni Sara Duterte, 14 million. Pak. Oh, paano ka hindi ifa-flag? Tapos i-withdraw mo. O sabihin natin withdraw mo rin 14 million. Withdraw mo rin. The 14 million is the total of the transactions. In and out. So isabihin 7 million sa isang transaction? More or less? Wala ngang PHP sa Google Sheets. Kanina ko pa hinahanap. Wala. Kaya dollars. Isipin nyo na lang. Pasensya na. Sorry na agad. Sorry. Sa salin, ilan ang magkanong salin niya? Wait. Saan ba yung salin niya? 7,250,000 ang kanyang salin. Type natin. 7,250,000. Ganyan kasi itsura kapag walang sign. Ang pangit, di ba? Hindi natin mababasa. Ayan. Di ba? Ito dapat yung 1 year, 7 million sa isang taon. Ba't umabot ng 208? Nagigits yung ibig ko sabihin? Sa format? Sige, format. Anong gagawin ko sa number? Number? Wala, dollar pa rin eh. Currency. Wala eh. Paano bang? Custom currency. Sige. Sorry. Ito maganda, natututo tayo ng Google Sheets. Madali sa ayun. Buti na lang. Ang galing. Thanks, gods. Saan ba? Saan yung peso? Ayun, oh. Ayun! Yay! Thank you very much. Thank you very much. Ayun! Pwede gawin na natin sa lahat. Wait, liitan ko muna. Gawin na natin sa lahat. Wait, format. Diba? Dito pa natin talaga ginawa ito. Ayan. Philippine pesos. Ayan. At least peso na siya. Hindi na kayo malilito. Format. Peso. Ayan. Okay na. Happy na, happy. Happy. Sige, game. Tuloy. Tuloy natin ha. Hanggang 2024 siguro. Sige, tingnan natin. Magkano? Ito yung estimated lawful. Estimate lang to ha. Based dun sa nakita natin sa website kanina.
Or skip na tayo. So dapat, sige, dito muna tayo. AMLAC. Ano sinabi kay AMLAC? Andito yun sa document. Ayun, sa document. Dito yun. 2008, 7 transactions, 46 million. 46 na lang ilalagay ko Wala na yung barya-barya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 transactions. Ba yan? Tapos, oops. 6 million estimated amount ng transactions. Magkano ang salin? Ilan ang salin? 2008, 18 million ang salin. 18. Hindi ko nalalagyan ng Hindi ko nalalagyan ng ng mga barya-barya. Ayan na naman siya. Anyway, basta 18 million. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 18 million. See? Kumpara huli natin, guys. Kumpara huli natin. 46 million, expected lawful income niya is 1.9 lang. Tapos may 46 million na pumasok sa loob ng 7 transactions. Estimated amount per transaction is 6.571 million. Paano kung hindi mapa-flag? Tapos ang dineclare mong salin, 18 million sa isang taon. Paano kung hindi mapa-flag? Diba? Kulang yung tawag dito. Kulang yung paliwanag ni Michael Powa. Lampas tayo sa pagka-mayor naman. Yan Sa pagka-mayor, mga kababayan, 2016 hanggang 2021, mayor siya. 196,000 ang sahod ng mayor. Ano na to May partida na to kay Sara Duterte So expected na annual income niya is 2.3 million. Ibig sabihin, yung lalabas at papasok sa kanyang bank account ay hindi lalampas dapat ng 2.3 million. Unless there are extenuous circumstance tulad ng may namatay, may nag-donate, may nagbigay, etc. At mayroong papeles para hindi ma-flag. 2.352 million. Okay. 2016, nung mayor siya, magkano ang pumasok? According to AMLAC, noong 2016, 46,407,353. Okay. 407,407,000. Yun na lang. 1, 2, 3. Tapos, ilang transactions? 13 transactions. Okay. Lampas-lampas na agad, di ba? 14? 14 transactions. Tama, 14? 13 pala. Sorry. 13 transactions. So, kopyahin na lang natin to para mabilis. May pumasok na 6.6 million pesos sa account niya. Sobra-sobra doon sa estimated lawful income niya. Kasi nga public officer siya Hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Hindi siya pwedeng magnegosyo. Kay Sara Duterte lang 6.6 million. Ba't ang laki? Sa 13 transactions. Magkano salin niya? Salin noong 2016, 34 million sa isang taon.
34 million sa isang taon. Tingnan nyo mga kababayan yung discrepancy. 196,000 dapat ang sahod niya. Ang estimated lawful income niya is 2.3 million. By the way, all of these are rough computations. This could be wrong. Nabibigay lang ako ng example. So dapat every year mga kababayan, ang lumalabas at pumapasok sa bank account ni Sara Duterte ay 2.3 million lang. Pero merong lumabas at pumasok na 46 million pesos. And then, in 13 transactions. That means, for every transaction, pwedeng 6.6 million ang lumabas at pumasok. At ang salin niya, 34 million. Oh, how does that happen? Bobo lang ang mag-iisip na legal yan. Mga tangang DDS lang ang mag-iisip na legit yan. And by the way, this is only a rough computation, hindi pa to yung actual. Baka nga may mga mali pa sa figures ko eh. Rough estimate pa lang to. Asilarm, salamat sa yung super chat. Kung ito, papasa sa standard ng mga DDS, ay tanga kayo. Gusto nyo yung ninanakawan kayo. Gusto nyo yung tao na binabayaran ng mga drug lord. Gusto nyo yung kriminal. My goodness. Bobo lang talaga ang papabor dito eh. Imagine, public officer ka. Tapos meron lumabas at pumasok sa bank account mo na 46 million na hindi mo alam kung saan nanggaling. Ano, araw-araw, buwan-buwan may namamatay sa Duterte family at pinapamanahan siya ng pera? Buwan-buwan may nagdo-donate sa kanya ng 6 million pesos? Donation? Ha? Donation o suhol? Kasi pag may nag-donate sa kanya, dapat meron deed of donation. Magpo-furnish ng deed of donation. Ibibigay sa kanya o dinodonate ko sa iyo. Pero 6 million, baka pumasok na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act yan. Bribery na yan. Tapos sasabihin sa atin ni POA, hindi, aggregate lang yan. Huwag kayo mag-alala, aggregate lang yan. What? No. Cannot be. Hindi pwedeng aggregate lang yan. It cannot be argued like that. Show us proof. Okay, paano? So kung merong 46 million, halimbawa, merong 46 million na donasyon, nasaan ang donor? Nasaan ang deed of donation? Bakit siya binigyan ng 46 million na split into 13 transactions? O sige, sabihin na natin, yung 46 million na yon is already the aggregate. 46 million, so more or less 23 million ang i-deposit. Di ba? 23 million, aggregate eh. It's inflow and outflow. So hatiin natin 50-50. 23 million ang dineposit, 23 million din ang inilabas. Bakit siya may 23 million? Saan galing yung 23 million? Dinonate ba yon ng isang donor? Para saan? Mayor siya nun. So ibig sabihin, kailangan yung 26 million na yon may pupuntahan na specific na proyekto para sa Davao City. Kasi hindi siya pwedeng tumanggap ng pera
Dahil pag tumanggap siya ng pera, papasok yun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So explain nyo. Huwag yung sasabihin sa aming mga sambayan ng Pilipino na, hindi, mali lang ang pangit kasi ang presentation ni AMLAC etc. etc. Ang presentation kasi ni AMLAC, merong ganito merong aggregate, blah, 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 blah. No. We don't care about the balance, the bank balance. What we care about is where did the transactions come from? Saan nanggaling yung mga transactions? At kung DDS ka, at maniniwala ka pa rin sa kabobohan na to na ikinakalat ni Michael Powa, there's no hope for you. Isaksak mo sa baga mo mga Duterte dahil kayo na lang ang yung baga nyo na lang ang tatanggap dyan. Kaya nga the allegation is ibinigay ito ng isang drug lord na si Sammy Uy. Di ba yun yung allegation ni Trillanes? But alam niyo mga kababayan, even beyond that, sige, beyond the allegation of former Senator Trillanes, saan nanggaling yung 28 million ay yung 46 million? Saan nanggaling yung daan-daang milyong piso na nauna nang ibinigay sa kanya nung vice mayor siya ng Davao City? Baka nakakalimutan. Papakita ko lang para lang ma-remind ang taong bayan. Ito ho, yung total transactions. Ito ho yung lahat. Ayun, lumaki. Ayun nga natin. Ay, lumaki. Meron pang isang transaction, 704 million, guys. 704 million pesos. Ano tong 704 million pesos na to? Ano ka? Anak ni Henry C? Anak ka ni Enrique Rason? Anak ka ni Atong Ang? Na ang bank account mo ay pinapasukan ng 704 million pesos sa loob ng isang taon? Ha? Duterte ka lang. Hindi ka bilyonaryo dapat. Pero, bakit siya merong 6 billion worth of transactions? So, nasaan na yung mahirap, simpleng buhay lang ang mga Duterte? Simpleng buhay. Simpleng buhay, may 6 billion pesos worth of transactions? Talaga? O sige. Sabi ni kahapon, that's a total of 27 transactions, hindi single transactions. So sige, divide mo sa 27. Magkano yung papasok? O sige, gawin na lang natin let's be fair kay Sara Duterte. 700 million pesos worth of transactions. So tag 350 million pesos. Outflow and inflow. 350 million. Assuming lang, we're estimating lang. 350 million ang pumasok, 350 million ang lumabas. Saan ang galing yung 350 million? Di ba? Common sense. It could be bigger as transactions below the threshold are not reported to AMLAC. Yeah. Possible yan. Possible yan kahapon. It could be bigger. O kasi yung below 500,000, tama, hindi pa dinideclare yan Tama ka dyan. Tama ka dyan. Hindi pa dinideclare yan. Diba? Ganun. Oo. Walang pamasahe si Digong? Di ba, binigyan naman siya ng libreng pamasahe papuntang Hague. Oo. Binigyan naman siya ng libreng pamasahe papuntang Hague. Di ba? Saan galing ang transactions? Bakit siya merong 700 million peso na transaction? Saan galing yun?
Tapos ang sasabihin sa atin ni Michael Powa, di, aggregate kasi yan eh. Total yan of the 20 years. Langya, sa isang taon nga, meron 700 million. 1 year lang. Sino inuto nyo? Inuto nyo yung mga kapwa nyo lang. Oo, mga kapwa lang. Mga kapwa nyo lang. Oo, yun lang inuto nyo. Sabi ni J. Hazel Bravo, saan yun? Wait, hanapin. Dito ko lagi napapatingin sa ano. Dito kasi ako nasanay sa kabila eh. Ba't daw ngayon lang lumabas? Di nila alam yung nangyari kay Karandang and AMLAC officials na kinawawa ni Digong. Oo. Bakit daw ngayon lang lumabas? 2017 pa lumabas yan. Kaso si Digong, pinatanggal yung nag-expose na ombudsman or deputy ombudsman. Pinatanggal ni Rodrigo Duterte. Oo, kasi in-expose niya na AMLAC, yung record ng AMLAC na nauna nang in-expose ni former Senator Trillanes. So, pinatanggal niya si Deputy Ombudsman Karandang. Diba? And we're only talking of Sara Duterte's money. We're not even talking about the others. Kay Sara Duterte pa lang to. Eh kung kay Sara Duterte nag-exist, paano pa sa iba? Di ba? Ganun lang kasimple. Ayus-ayusin nyo yung paliwanag nyo, Michael Powa. Ginagawa nyo kaming tanga. Hindi nyo naman mauuto ang taong bayan. Bisto na yung amo mo. Bistado na yung amo mo. Tanggapin nyo na lang. Oh, it's time to jump ship. Panahon na para kampihan nyo naman ang Pilipinas, hindi ang mga Duterte. Totoo lang. Diyos ko. Ano yun? Dinaig pa ni Sara ang SALE ni PBBM. Di ba? At least yung kay PBBM, alam nyo mga kababayan, at least yung kay PBBM, dalawa ang nag-audit nun. Oo. Dalawa ang nag-audit nun. Yung, tawag dito, auditor ng gobyerno, COA, and also a private auditing firm. Kaya magkaiba yung amounts. Kasi yung standard daw ng gobyerno masyadong maluwag. Oo, masyadong maluwag yung sa standard ng gobyerno. At mas mahigpit yung doon sa private. See? Kaya pala maraming mga ari-arian ang nakakalusot. Kasi masyadong madali lusutan yung sa Pilipinas. Oo, ay yung sa gobyerno. Kaya wala. Eh tingnan nyo, 20 years tayong 20 years sinalisihan ng mga Duterte ang Davao City. Sa Pilipinas naman, almost 10 years. Almost 10 years sinalisihan ang buong Pilipinas. Crime family talaga mga Duterte. Duterte crime family talaga sila. No joke. No joke. Lang yan, simpleng buhay. Simple lang daw lang yan. 6 billion ng transactions. Kalokohan. Kalokohan talaga. That's BS to the nth level. Promise. So, ganyan lang po muna tayo sa topic na to, mga kababayan. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. See you tomorrow in our next live stream. Bye! Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.